Isusurprise yata ako dapat, ano? Si Brother Mervin yata ang tatayo. So, hindi ako nasabihan na may mag-speak. Ano? So, sabi ko ako na muna. Ano? Pastor's Month daw kasi, Pastor's Appreciation. So, isusurprise yata na siya ang tatayo. Ayoko ng surprise. Ano? So, naka-ready po kasi ako kaya next week na lang po siya. Sabi ng isang lumang kanta na paboritong-paborito natin at gustong-gusto natin kantahin lagi, yung I'm blessed and I know that I'm blessed. Tapos kukumustahin pa ang lahat. Kumusta po kayo? I'm blessed. Diba? Kasi gusto nating maging blessed. Walang tao na hindi niya gustong mapagpala siya sa kanyang buhay. Kaya nga lahat gagawin natin to receive God's blessings, to receive many blessings sa buhay natin. Kaya kahit bibig natin, bukang bibig natin ay blessing. Lagi nating sinasabi, God bless you, God bless us, God bless everyone. Tignan mo nga ang katabi mo, mukha bang blessed o cursed? Mukha bang pinagpala o isinumpa? Mukha yatang isinumpa. Dahil umaga-umaga ay nakasimangot, parang pasan ng daigdig. Sabi mo sa katabi mo, God bless you. Pagpalain ka ng Panginoon. Mahalaga po kasi yan, we pronounce God's blessing sa sarili natin, sa mga taong nasa paligid natin. So isang kasaysayan po mula sa aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 8, talatang 26 hanggang sa mga sumusunod. Ang sisikapin nating suriin ngayong umagang ito upang makita natin ang paraan at daanan ng mga pagpapala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So let's start in verses 26 and 27. Pagkatapos si Felipe naman ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon, pumunta ka kaagad sa timog ng daang patungong Gaza mula sa Jerusalem, kaya naparoon si Felipe. Sa binigyan ng anghel ng Panginoon si Felipe ng isang misyon. Sinabi sa kanya, pumunta ka sa isang lugar, very specific, doon sa daan patungong Gaza. Ito'y isang disyerto, isang liblib na lugar. So sabi sa kanya ng angel, mag-antay-antay ka riyan, may ipapagawa ang Diyos sa iyo. So wag ka lang maiinip. Sumunod na bang agad si Felipe, nagtungo siya agad roon sa daang patungong Gaza. Nagantay-antay siya sa susunod na instruction sa kanya ng anghel ng Panginoon. We don't know kung gaano siya katagal naghintay. Pero ang malinaw lang, sumunod siya sa instruction sa kanya ng Diyos through an angel. Verse 27 to 28. Sa darating naman ng isang Ethiopian eunuko, siyang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa sa aklat ni Propeta Isaias. So ito yung pagtatagpo ni Felipe at ng Ethiopian eunuko. So habang nag-aantay si Felipe doon, siya namang dating ng isang karwahe na nakasakay doon ng isang Ethiopian eunuch. Galing siya sa Jerusalem para sumamba sa Diyos. At habang siya'y pauwi, nagbabasa daw siya ng kasulatan ni Propeta Isaias. At siya po ay naroon, nagdadaan siya, at siya yung mimisyonin nitong si Felipe. Hindi binanggit ang kanyang pangalan. Tandaan niya, eunuch is not a name. It is a condition of a man. Katawagan yan sa isang lalaki na walang asawa. So, eunuch simply means single. So, bakit wala siyang asawa? We don't know. Hindi na natin inalam. Kasi marites yun pag inalam pa natin. Pero sa kanilang panahon, may iba't ibang rason kung bakit ang isang lalaki ay hindi nag-aasawa. Mateo 11:12, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalalagayan, ang iba naman ay dahil sa kagagawan ng ibang tao,
ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa, alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. So meron talagang dahilan kung bakit ang iba hindi nag-aasawa. Sabi dahil yun ang likas nila, katutubong likas. Talagang wala silang planong mag-asawa, siguro dahil masyadong nabisi sa pagtatrabaho, nabisi sa pag-aalaga ng magulang, kaya hindi na naisipang mag-asawa. Yung iba naman is by force. Ito po kasi kinaka-straight, kinakapon, so wala na silang kakayanan mag-asawa pa. And of course, for the kingdom of God, yung inilaan talaga nila ang sarili nila, ang buhay nila, para maglingkod sa Panginoon, sa kanila, sagabal kasi ang pamilya. Ganun ang ibig sabihin. Kaya, para mas matutukan nila ang kanilang ministeryo, hindi sila nag-aasawa. So we don't know kung bakit ang eunuch na ito ay single. Hindi binanggit, pero most probably because by force, kasi nagtatrabaho siya sa reyna. So kailangan ng mga nagtatrabaho sa reyna ay mga castrated. Yan ang ibig sabihin. So he was an official in charge of all the treasury of the Queen of Ethiopia, meaning mapagkakatiwalaan, trustworthy, with good standing. At higit sa lahat, hindi lamang siya mabuti sa paningin ng tao, kundi mabuti siya sa paningin ng Diyos. He was a godly person kasi he was reading his Bible and he went to Jerusalem in the temple to worship God. Verse 29 to 30. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaias, kaya tinanong niya ang eunuko, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Sa pinahabol kay Felipe ang karwahe ng Ethiopian eunuch, sabi ni Felipe, sabi kay Felipe, yan ang mission mo. Hayan, habulin mo. Takbo naman si Felipe. Wala naman siyang sasakyan. So, yung karwahe, hinabol niyang patakbo. Yan ang kanyang ginawa. So, habang siya tumatakbo, tinahabol niya, naririnig niya na nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias, ito pong si eunuch. Kaya naman habang siya ay tumatakbo, kinakausap niya yung eunuch. Imagine nyo nag-uusap sila, siya tumatakbo. Habang yung karwahe, gaano kaya kabilis yung karwahe nito? Sabi niya, naintindihan po ba ninyo ang binabasa nyo? Yan ang kanyang question. Verse 31. Paano kung maunawaan ito kung walang nagpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe, inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. So inamin ng Ethiopian eunuch na hindi niya naiintindihan ang kanyang binabasa. Hindi ko nga po naiintindihan siguro sabi niya, kanina pa nga po ako basa ng basa. Nung magbiyahe po ako papunta ng templo sa Jerusalem from Ethiopia, nagbabasa na po ako. Ngayon pa uwi ako, nagbabasa ulit ako. Wala pa rin po ako naiintindihan. So tinanggap niya, inamin niya na hindi niya naiintindihan ang kanyang binabasa. Bakit? Kasi ang binabasa niya, aklat ni Propeta Isaias. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga pinakamahirap unawain, sulat ng mga propeta. Kasi ang mga sulat ng mga propeta ay mga propesiya. Maaring nangyayari sa kasalukuyan o mangyayari pa lang sa hinaharap. Kaya mahirap siyang intindihin, lalo na kung wala tayong background sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Kaya sabi niya, hindi ko nga po maintindihan, kanina pa ako basa ng basa. Verse 32 to 35. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya hinamak, pinagkaitan ng katarungan, walang may tatala tungkol sa kanyang inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuch ko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito isinalaysay sa kanya ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. So ipinaliwanag ni Felipe ang kahulugan ng kanyang binabasa. Sabi ni Felipe,
yang tupa na hindi umiimik habang pinapatay, yan yung ipapaliwanag ko sa iyo. Sino raw yun? Yan yung mabuting balita tungkol kay Jesus. Ano ba ang mabuting balita kay Jesus? His birth, His life, His death, and His resurrection. That is the good news of Jesus Christ. Yan ang inexplain ni Philip sa kanya habang sila'y nasa karwahe. Yang tupa na yan na hindi umiimik, yan yung Jesus na pinatay doon sa krus ng Kalbaryo, but after 3 days, He rose again. Yan ang ipinaliwanag niyang mabuti dito po sa eunukong ito. Verse 36 to 38. Nagpatuloy sila ng paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi pa maaaring bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya po ako na si Jesucristo ay ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismohan siya ni Felipe. So naniwala at nagpabautismo ang Ethiopiang eunuko dahil naunawaan niya ang tungkol kay Jesus, naintindihan niya ang mensahe ng Diyos sa kanya through Philip, dahil narinig niya ang turong ito tungkol kay Jesus Christ, His life, His death, and His resurrection. Sumampalataya siya at nagdesisyong makipag-isa kay Jesus sa pamagitan ng tubig ng bautismo. Verse 39 up to 40. Pagkahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman ng kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. So umuwing tuwang-tuwa ang Ethiopiang eunuko. Nawalang bigla si Felipe. We don't know kung paano. Pwedeng instant, bulaga, nawala na lang siya sa kanyang harapan. Pero hindi nalito, hindi naguluhan ang loob ng eunuko, kundi umuwi siyang tuwang-tuwa dahil nakarinig siya ng Gospel of Jesus Christ, nakakilala siya kay Jesus, nabautismohan siya, naligtas, meaning napagpala siya ng ating pong Panginoon. Nakita niyo kung anong blessing ang na-receive niya? Nakita niyo yung mga blessing na natanggap niya? Doon sa binasa natin. So, tingnan niyo yung mga blessing na na-receive niya. Sa eunuch blessings, number 1, the Lord sent Philip on his way. So, the Lord sent him a preacher, a teacher, a pastor, a minister. Yan ang ipinadala sa kanya ng Panginoon. Hindi nagpaulan ng pera ang Diyos para pagpalain ng eunuch, kundi binigyan siya ng preacher, ng teacher, ng minister o pastor para turuan siya at aralan, sermonan, paalalahanan, paliwanagan tungkol sa salita ng Diyos. Listen, ang biyaya ng Diyos hindi laging monetary. Ang biyaya ng Panginoon, ang blessing ng Diyos sa buhay natin, hindi laging pera, hindi laging material. Bagamat yun ang gustong-gusto nating blessing. Diba? Sabi nga ay, your prayer is good but I need cash. Diba? Ganyan yan. Ano? Yan ang gustong-gusto nating blessing. Pero ang blessing ng Diyos, hindi laging monetary. So yung blessing ng Panginoon kuminsan ay mga taong nasa paligid natin na kapag tayo namumroblema, handang dumamay, handang tumapik ng ating likuran, handang makinig ng ating mga hinaing, handang manalangin para sa ating mga kahirapan at mga pagdurusa. Di ba? Hindi ka nila inabutan, hindi ka naman nila binigyan ng iyong pangangailangan, pero higit pa rin ang kanilang binigay, their presence, their time, their words of encouragement. Di ba? Yun yung blessing ng Panginoon. Baka yung katabi mo yung blessing ni Lord sa iyo. Tingnan mo nga, mukha bang blessing yan? Mukha bang pagpapala ng Diyos sa buhay mo? Ano? In this context, mga kapatid, si Felipe, ang lingkod ng Diyos, ang mangangaral ng Diyos, ang naging blessing ng eunuch. Diba yun ang blessing ng Panginoon sa kanyang buhay? Listen, 21 years ago, pinagpala ang Cardona Church of Christ. Ng isang poging-poging batang-batang ministro. 21 years ago. Tingnan naman ating mga picture. Hindi nakapag-send yung iba kasi. Ayan.
Ay, nag-i-evolve na, ano? Ano? Ayan. Parang napansin ko mga post ko dati, kakaiba, ano? Nagdududa tuloy ako, ano? Ayan. Meron ba? Ayan. Napaka-pogi yan eh. Blessed na blessed talaga kayo. Ay, nag-i-evolve na, ano? Okay. 21 years ago, pinagpala ang Cardona Church of Christ. Amen ba? Di ba? So, na-bless ba kayo? According sa history po natin, ako po ang pang 23 na naging blessing ng Diyos sa buhay ninyo. Pang 23. Baka meron ditong naka 23 pastor na. Ano? Meron ba rito naka 23? Umabot sa number 1? Wala. Ano? 19, ano yun? 1907. Ano? Meron bang 1907? Wala na. Ano? Ubus na yun. Ano? So baka yung iba sa atin, ang mga pastor na dumaan sa kanila, 5, 10, 12. Di ko alam. Diba kung ilang mga pastor ang dumaan sa inyong buhay. Pero yung mga yan na dumaan sa inyong buhay ay naging pagpapala ng Diyos sa inyong mga buhay. It's a blessing. Tandaan nyo, having a pastor is a blessing. Kawawa ang church na walang pastor. Kawawa ang isang mananampalataya na nawalang pastor, na nag-aalaga sa kanya, mag-guide sa kanya, mag-feed sa kanya. Kaya sabi ng Panginoong Yesus sa Marcos 6:34, pagbaba na Yesus sa bangka, nakita niyang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Alam niyo ba kung anong kahulugan ng isang tupa na walang pastol? Pag ang tupa walang pastol, patay yun. Kasi walang mag-feed sa kanya, walang mag-aalaga sa kanya, walang magdadala sa kanya sa pastulan, walang magtatanggol sa kanya sa mga mababangis na hayop. Kaya kapag tupa ka at wala kang pastol, suicide yun. Yan ang ibig sabihin niya, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, habang siya'y bumababa ng bangka, nakita niya ang karamihan ng tao, kawawa naman sila. Para silang tupang walang pastol. Kaya naman dumating si Jesus sa buhay nila, pinastol niya ang mga taong ito. Kaya yung blessing ni Lord sa buhay natin, hindi laging material. Yung may pastor tayo na gumagabay sa atin, nagtuturo, nananalangin at nagpapaalala sa atin, napakalaking blessing na kung minsan nanineglect natin. Biruin niyo mga kapatid, ipinapahayag namin ang salita ng Diyos sa buhay niyo na umaangkop sa inyong pangangailangan. Napapansin niyo minsan, di ba? Biglang pagdating niyo sa church, yung saktong-sakto, meron bang ganong instances? Yung kung anong kailangan niyo, yun ang napakinggan niyo. Di ba? Ang galing-galing ni Lord, ang dami-dami natin, pero lahat umaangkop sa pangangailangan natin. Pinapalo tayo pag nagpapalalo tayo. So kung meron tayong ginagawang mali, nasasaktan tayo pag nakikinig ng mensahe. Di ba? Yun ang mahalaga riyan. Pinalalakas tayo pag tayo nanghihina. Pinapasaya tayo pag nalulungkot tayo. Tinuturuan tayo para malaman natin kung paano maligtas. Di ba? Kaya yung mga taong naging daan para tayo makakilala kay Jesus, pinasasalamatan yan. Di ba? At patuloy natin silang kinikilala sa buhay natin. Kaya napakahalaga ng mga pastor na nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kaya ugaliin ninyo, pag nagsasermon ako, makikinig kayo, ha? Hindi yung parang lagi kayong puyat. Ano? Tiyo mga katayong puyat ba yan kagabi? Number 2, the eunuch understood the message about Jesus. Dahil pinadalahan siya ng teacher, ng preacher, ng pastor, naintindihan niya ang kanyang binabasa. Imagine nyo mga kapatid, basa siya ng basa from Ethiopia to Jerusalem to Ethiopia, pero wala siyang naiintindihan. Kailan lang niya naiintindihan ang kanyang binabasa? Nung pinadalhan siya ng magtuturo sa kanya. Diba? Yung maintindihan mo yung binabasa mo, pinakikinggan mo, napakalaking blessing ng mga kapatid. Diba? Kapag bigla kang may narinig na message, yun palang ibig sabihin nun. Diba? Kaya napakahalaga na tayo nakikinig. So maging sa teaching ng ating Panginoong Yesus, hindi naman lahat nakakaintindi. Yun lang namang mga interesado talaga ang nakakaunawa sa kanyang mga pagtuturo. The eunuch got saved.
Bakit siya naligtas? Kasi sabi nung verse, sumampalataya siya at nabautismuhan. Mark 16:16 says, "He that believeth and is baptized shall be saved." So dahil siya sumampalataya at siya nabautismuhan, naligtas siya. Dahil pinadalhan siya ng pastor. Pinadalhan siya ng Diyos nang magtuturo sa kanya kung paano mananampalataya at kung paano maliligtas. So blessing talaga ang na-receive niya mula sa Panginoon. Higit pa sa material ang natanggap niya. And the eunuch went home with joy in his heart. Yung masaya kayo, araw-araw ng buhay niyo is a blessing. Yung lagi kayong nakangiti at nakakangiti pa is a blessing. Kasi darating talaga ang panahon gusto mong ngumiti, hindi ka na makangiti hanggat kaya nyo, ngumiti kayo. Kasi masaya yan. Sabi nga ng Kawikaan 7:22, ang pagkamasaya ay mabuti sa katawan, pero yung malulungkutin, unti-unti na yung namamatay. Kaya blessing lagi ang nagiging masaya. Yung umuuwing masaya, galing sa mga pagsamba, nakakabuti raw yan sa katawan at nakapagpapahaba ng buhay. Pero yung tao daw laging malungkot, laging nakasimangot, sabihin mo sa kanya, malapit ka na, bahala ka na riyan, Yan yung mga blessing na na-receive niya. Diba? Hindi material, kundi mga spiritual na pagpapala sa kanyang buhay. The steps he took to receive God's blessing. Ano naman ang kanyang ginawa para matanggap ang mga pagpapala na pwede nating gawin para tayo man makareceive ng blessing mula sa ating pong Panginoon? Hindi naman siya ibe-bless kung wala siya sa way of blessing, kung wala siya sa daanan ng pagpapala. Gaya nung mga pinagagaling ni Jesus sa kanilang sakit, usually nasan sila? Nasa templo, nasa pamilihang bayan, sa lugar na kung saan daanan ng mga pagpapala. Kaya nabe-bless sila, darating si Jesus, pagagalingin sila sa kanilang mga sakit. So tayo man, kung nasa way tayo ng blessing, ibe-bless tayo. Problema kaya hindi tayo nabe-bless, ang daanan natin, lugar ng sumpa. Kaya dapat umalis sa mga sumpa na po tayo dumaan sa lugar ng pagpapala so that we can receive God's blessings. So ano ang mga daan ng pagpapala na dinaanan niya? Number 1, he went to Jerusalem to worship. Saan siya galing? Nanggaling siya sa Jerusalem para sumamba sa Diyos. You want to receive God's blessing? Worship Him. Ugaliing pumunta sa simbahan tuwing linggo to worship God. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang absent. Absent ka last week. Absent ba yung last week? Tingnan mo nga, huwag ka bang absent last week? Huwag ka na nga absent, sabihin mo. Alam niyo ba kung gaano kalayo yung distansya na nilakbay ng eunuch going to Jerusalem from Ethiopia to worship God? From Ethiopia to Jerusalem is 200 miles away. Ganun siya kalayo. 1 mile is equal to 1.6 kilometer. So meaning 200 miles is equal to 321 kilometers. Sinerge ko yan, lumalabas from Cardona to Pangasinan. Yan ang kanyang tinravel. Yan ang kanyang binyahe. So kung lalabas ngayon, sabihin natin 5 to 6 hours na travel, mas maganda ang biyahe natin ngayon. Kasi paglampas mo lang naman ng traffic, doon lang naman tayo, pero pagdating mo ng NLEX, dire-diretso ka na going to Pangasinan. Diba? Medyo madali na yan. Pero ang point natin mga kapatid, ang layo ng binyahe niya, ilagay na lang natin sa 6 hours travel. Ganong kalayo ang binibiyahe niya every Sabbath day just to worship God. Kasi nakikita niya ang halaga ng pagsamba sa Diyos. Kaya naman nakapukaw siya ng pansin ng Diyos, kaya siya pinagpala. Kasi biruin mo, every Sabbath day pupunta siya ron. 6 hours papunta, 6 hours pauwi. Aba, grabing sakripisyo ang kanyang ginawa. Tanong, kayo po kapatid, gaano kalayo ang nilakbay nyo? Papunta ng kapilya. Ilang hakbang. Di ba? Karamihan sa inyo, mga naglakad pa. Gaano katagal sa biyahe? Nainip ba kayo? O pagkurap nyong gano'n, nasa kapilya na pala ako. Ang bilis-bilis lang. Di ba?
kung imagine niyo 6 hours ang travel nyo going sa ating kapilya, pupunta pa ba kayo linggo-linggo? Ay, yung nga lang kalapit-lapit, di ba? Late pa. Ilang hakbang na lang, late pa. Ang lapit-lapit na, ito pa mas malungkot, absent pa. Makapag-live stream na lang. Di ba? Isang ganun. Ang lapit-lapit ng bahay. Kaya mailap ang blessing ng Diyos sa buhay natin. Kasi hindi natin pinahalagahan ang araw ng Panginoon. Ang araw ng pagsamba sa Kanya. Diba? Napakahalaga niya mga kapatid. It's a challenge for everyone. Tignan nyo. 6 hours ang tinatravel niya, but I believe more than that pa. Dahil rough road ang biyahe nila, karwahe lang ang sinasakyan niya, disyerto at bulubundukin ang dadaanan niya. So mas malayo yan, mas matagal na biyahe, pero yan ang kanyang ginagawa just to worship God. Kaya naman binla siya ng Diyos. Pinadalhan siya ng propeta ng Diyos, di ba? Pinadalhan siya ng Diyos ng isang mangangaral, ng isang pastor na magtuturo sa kanya so that siya po'y makakasampalataya at maliligtas. Kasi napukaw niya ang puso ng Diyos, nakita niya, grabe ang sakripisyo nito. Iba. Diba? Kayo, anong sakripisyong ginagawa natin para makarating dito? Yan ang napakahalagang tanong. Number 2, he was reading his own Bible. Bakit sinabi natin his own Bible? Kasi kanya yon. Diba? Dahil biruin nyo, paano siya makakapagbasa at makakapagdala sa kanyang biyahe kung wala siyang sarili niyang kasulatan? So meron siya, noon, ibang-iba ang kasulatan nila. Pa-scroll yan. Kaya nga, ang dami niyang dala-dala na mga scroll ng Bible. At kaya niyang bumili kasi mayaman siya. Kasi tagapamahala siya ng kayamanan ng reyna. So, ang inabutang tagpo ni Felipe, the eunuch was reading his own Bible. Yan ang kanyang ginagawa. Gaano karami sa atin ang may Biblia? Sige nga, sino rito may personal Bible? Dami. Pero lahat may cellphone. Ang gaganda pa. Minsan ganon. Kamumura lang ng cellphone. Nag-aantay yata ng libre na Bible. Meron naman. Marami tayong Bible na stock dyan. Pero mas ini-encourage natin na bumili kayo ng inyo para i-personalize talaga ninyo yung Bible. Kasi mga pinamimigay ko, medyo lang yan. Mura lang na binibili natin. Pero mahal din yan. Kung bibilhin talaga natin. Kasi dahil project yan ng PBS, diba, na every home kailangan magkaroon ng Bible, nabibili natin ng mas mababang halaga. Pero kung gusto ninyo at wala talaga, gusto niyo humingi ng Bible, marami tayo dyan, bibigyan ko po kayo. Magbasa lang kayo. Yun ang importante. Pero kung kaya niyong bumili at naka-iPhone 15 kayo, bumili na lang kayo. Nakakahiya naman sa Diyos, hingi kayo ng libre, ang ganda-ganda ng cellphone niyo. So he was reading his own Bible. Diba? Napakahalaga niya mga kapatid. Gusto niyong i-bless kayo ng Diyos? So have your own Bible and read it. Revelation 1:3. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. Sino raw ang blessed? Sino raw ang pinagpala? Those who read, those who hear, and those who take this in their heart. Yan yung mga taong pinagpala at pinagpapala ng ating pong Panginoon. Kaya yung eunuch na blessed. Kasi meron siyang Bible, nagbabasa siya ng Bible, inilalagay niya sa puso niya, ina-apply niya ang Bible. So napakahalaga nyo. Joshua 1:8, keep this book of the law, the word of God. And book of the law nila noon, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yung written ni Moses. So sabi niya, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ang dami natin ginagawa to receive blessings. Samantalang napakasimple lang pala ng principle how to receive God's blessing. Just what? Sabi niya, keep this book of the law always on your lips. Meaning, read it aloud.
Basahin mo yan. Meditate on it day and night. Bulay-bulayin mo yan. What the Lord will do, you will be prosperous and successful. The Lord will bless you. So, yan ang napakahalaga mga kapatid na nangyayari dapat sa buhay natin. So, ugaliin yung magbasa ng Biblia, susi daw yan ng pagpapala ng Diyos na ipagkakaloob sa atin. Tanong mo yung katabi mo, kailan ka huling nang nagbasa? Tanong mo. Lakas ng loob mong humingi ng blessing, kailan ka huling yung nagbasa? Tanongin mo, ano? Tagal na po, ano? Yan ang malungkot. Kanina lang po kami nagbasa doon sa sabayang pagbasa ng elder, ano? O kung hindi pa tayo magkakaroon ng panawagan sa pagsamba, di pa kayo makakapagbasa. Malungkot yan, ano? So always read God's Word in a very systematic way, in a daily basis. Number 3, he applied what he read. Bakit natin sinabing ina-apply niya kung anong binabasa niya? Ano bang trabaho niya? Siya po ay katiwala ng lahat ng kayamanan ng reyna ng Candace, ng Ethiopia. Listen, bakit mo pagkakatiwalaan ng isang tao ng lahat ng kayamanan mo? Kasi mapagkakatiwalaan siya, tama? Sa tingin nyo, dati siyang ganun ang posisyon niya agad, boom, ikaw na ang tagapamahalan. No! I do believe mga kapatid, before, baka yan ay janitor lang doon sa kanyang kingdom. Tapos nakitaan niya ng may potential. Mabait itong batang to Ginawa niyang ganito, ginawa niyang kanya. Hanggang sa, ikaw na ang maging tagapamahalan ng lahat ng aking kayamanan. Diba? Why? Kasi nakita yung potential, yung kabaitan, yung kahusayan sa taong ito. Bakit? Bible reader siya Diba? Therefore, ina-apply niya yung kanyang binabasa. Napakahalaga niya mga kapatid. Diba? Sa buhay natin. So pag nagbabasa tayo, nakikinig na mensahe ng Diyos, i-apply natin. Hindi yung mag-aabang tayo ng makikinig, next week makikinig ulit tayo, pero wala naman tayong planong mag-apply ng lahat ng napapakinggan natin. Number 4, he was humble. He was very humble. Bakit natin nasabing siya napaka-humble? Napakababa niyang tao. Imagine nyo tagapamahala siya ng lahat ng kayamanan ng reyna, meaning meron siyang mataas na posisyon. Kaya nga niyang pumunta sa Jerusalem from Ethiopia na nakasakay sa kanyang sariling karwahe. So therefore mayaman siya. May service siya may driver siya. So nakita niyo mga kapatid, so meron siyang magandang kalalagayan sa buhay. Pero nung tanungin siya ng tagapangaral ng Diyos, sabi niya, naiintindihan po ba ninyo yung binabasa niyo? Anong sabi niya? Sabi ba niya, anong paki mo? Diba? Hindi naman ganun sinabi. Diba? Sinabi ba niya, bilisan mo, magnanakaw yan. Mukha yung ano, diba? Mukha yung tulisan Kasi minsan, diba, mga tagapangaral, mukhang tulisan Nakita niyo, nung dating ko rito, mukhang tulisan, diba? Okay. Bilisan mo, tulisan ito, magnanakaw yan. No! Ang sabi nung mangangaral ng Diyos, naiintindihan po ba yung binabasa niyo? Anong sagot niya? Hindi nga po Liban na lang kung may magpaliwanag po sa akin. Pinatigil niya ang karwahe, tigil. Sabi niya doon sa kanyang driver, sumakay ka, explain mo sa akin to. Nakita niyo mga kapatid kung gaano siya kababa? Hindi siya nagmagaling-magaling na, anong paki mo? Kung nagbabasa ako nang bahala dito na hindi ako hindi. Hindi siya nagmalaki. Napakababa niyang tao. Tinanggap niya ang ang lingkod ng Diyos, pinasakay, at handa siyang makinig. Nagtanong pa nga Sabi niya, sino po ba itong tinutukoy niya? Kasi nag-aaral siyang mabuti, inaalam niya. So, tinanong niya ng tinanong si Felipe, sinagot naman ng sinagot ni Felipe, natuto siya. Kasi marunong siyang magpakumbaba. Diba? Mahalaga yung mga kapatid Ang taong binebless ng Diyos, yung mga taong marunong magpakababa. Kaya tayo mga kapatid ko, minsan ibinabagsak. Kasi yan ang principle ng Bible principle ng Diyos. Ang nagpapakataas, binabagsak yan. At ang nagpapakababa, itinataas siya ng Panginoon. Kaya kahit anong marating natin sa buhay, ano man tayo ngayon, sino man tayo ngayon, stay humble. Kasi lalo kang ibe-bless ng Panginoon. Lalo tayong pagpapalain. Ngayon, wala ka pang nararating, mayabang ka na. Hanggang dyan ka na lang, baka bumagsak ka pa. Yan ang kailangan natin maintindihan. And of course, number 5,
He invited God's servant to ride with him. So inimbitahan niyang sumakay sa kanyang karwahe ang lingkod ng Panginoon. Diba? Nakita niyo mga kapatid? At kung hindi biglang nawala si Felipe nung siya'y mabautismuhan, naniniwala ko, imbitahin din niya yan sa bahay. Doon ka na muna tumira sa amin, pakakainin kita, etc., etc. Pwedeng ganon. Pero dahil nawala na, hindi na niya napaglingkuran ang lingkod ng ating Panginoon. Pero, inimbitahan niyang sumakay sa kanyang mag-arang karwahe. Kayo, naimbitahan na ba ninyo mga lingkod ng Diyos? Diba? Na sumakay sa inyong karwahe, sa inyong bahay, sa inyong mga pagpapalang itinatanggap sa ating Panginoon. Kung gusto ninyong pagpalain ng Diyos, magipagpapala tayo sa mga lingkod ng Diyos. Naalala niyo si Elias? Si Elias mga kapatid sa unang hari 17, may mag-ina na namumroblema. Alam mo kung anong problema nila? Kasi yung kanilang jar ng harina, isang lutuan na lang. So namumulot sila ng kahoy, panluto, siyang dating ng propeta. Sakto, sabi ng propeta, magluluto ito. Sabi niya, pwede niyo ba akong pakainin? Sabi naman ng babae, abay, last meal na po namin ito. Hindi na nga po namin alam kung anong gagawin pagkatapos nito kasi may tagtuyot. So wala nang makain ng tao. Sabi niya, ito na lang po kakaperanggot na harina sa aming jar. Sabi niya, pero lulutuin ko po ito para sa inyo. Niluto niya, pinakain sa propeta ng Diyos. Boom! Ano nangyari? Yung kanilang jar, hindi natuyuan. Bumubuka lang harina na kanilang kakainin araw-araw. Nakita niyo? Why? Kasi naging blessing sila sa propeta ng Diyos. Si Eliseo, doon sa 2 hari 4, iniimbitahan siya palagi na kumain sa kanila. Sabi niya, kakaiba ito, parang lingkod dito ng Diyos. Sabi nung babaeng Sunamita, pinagpagawa ng kwarto dun sa bahay nila, dun sa may taas. Doon na rin niya pinatitira. Anong blessing na na-receive niya? Wala siyang anak, baog siya, binless siya ng Diyos ng anak. Dumating ang araw, yung anak namatay, binuhay ng Diyos through the prophet, yung anak. Why? Kasi nagiging blessing siya sa propeta ng Diyos. So napakahalaga mga kapatid, na nagiging pagpapala tayo sa mga lingkod ng Panginoon. Sino ang mga iniimbitahan niyo sa bahay? Mga kainuman? Ang masaklap, di ba? Minsan ganon. Minsan pinatatawag lang naman ng pastor pag may problema. Pag may masarap na pagkain, hindi na yata iniimbita. Pag may masarap na ulam, iimbitahin din. O, ganun dapat. Minsan, di ba, naikwento ko dati, ganito mga kapatid, minsan brother, pakipray mo naman ako. Mag-a-apply ako ng trabaho sa abroad. Pray ka naman. Pagkatapos, brother, interview ko na, pakipray ako. Pray ka ulit. Brother, sana lumabas na ang visa ko. Pray ka ulit. Brother, aalis na ako, despedida, pakipray mo ako. Pray ulit. Aba, nung may balikbayang boxes na, hindi na ako pinatawag. Ano yung sa hirap nyo lang ako kasama, sa sarap, hindi na. O, di ba? Di ba, minsan ganun ang problema sa atin. Listen, minsan ang hirap mag-sermon ng para sa'yo. Galatia 6:6, ang sabi niya ganito. Alam mo, dapat maging memorize ito. Pwede ba i-memorize ito? Assignment niya, memorize ito. Galatia 6:6. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Gusto niyo bang explain? O naintindihan na ninyo? Naintindihan na. Sino ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos? Ayaw nyo yata sumagot, Ulitin natin. Sino ang tinuturuan ng salita ng Diyos? Sino ang nagtuturo? Ano raw ang gagawin ng tinuturuan? Ng magagandang bagay. Kanino? Hindi ko na-explain. Bahala na kayong umintindi. Pero i-memorize niya yan. Kung naniniwala kayo sa John 3:16, kung naniniwala kayo sa Matthew 6:33, kung naniniwala kayo sa Matthew 28, 19, and 20, maniwala rin kayo sa Galatia 6:6. Pang-anim, he went home with joy.
Umuwi siyang masaya, kahit nakakatakot yung nangyari. Sino ba naman hindi matatakot doon? Binautismohan ka, pag-ahon mo, wala na si Felipe. Hindi ka ba matatakot noon? O katakot. Pero nung ginawa niya, hindi siya natakot, umuwi siyang tuwang-tuwa. Kaya mga kapatid, dapat pagkatapos ng worship service, umuwi tayong masaya. Dahil kung puro reklamo lang ang lalabas sa bibig natin, ano ba namang kantahan niya? Ang pangit ng mga tugtuga. Dahil yung sausis namin, gaganong-ganon. Diba? So, puro reklamo lang tayo. Sayang ang punta natin. Dapat umuwi tayong maligaya. Umuwi tayong masaya. Dahil yung umuwing masaya, yan ang pinagpapala ng ating pong Panginoon. Tumayo po tayo lang mga kapatid. If you want to receive God's blessing, more than material things, do what the eunuch did. Anong ginawa niya? Worship God. Don't just attend. You must please God in your worship. Napakahalaga niya mga kapatid. Go the distance kahit malayo tayo o ang lalapit lang natin. Diba? Lagi pa rin tayong sasamba sa Panginoon. Huwag tayong absent. Have your own Bible, then read it. Invite God's servants. Be a blessing to them. Be humble and be happy. Let's pray. Lord, salamat po kasi napakabuti po ninyo sa amin. Binless niyo po kami in many ways, lalo na po ng mga pastor na dumaan sa amin po mga buhay, na nagturo sa amin, nag-guide sa amin, nagpakilala sa amin ng tungkol sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Dahil sa kanila, nakakilala kami at sumampalataya sa Kanya, nabautismohan at nagkaroon ng kaligtasan. Wala po kami ngayon rito sa bahay-sambahan, Panginoon, na naglilingkod sa inyong banal na pangalan, kung hindi dahil sa mga gabay ng mga pastor na dumaan sa aming po mga buhay. Kaya salamat po, Panginoon, sa kanila. Salamat sa mga blessing na ito na aming pong natanggap. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami sa iba't ibang kaparaanan, patuloy din kaming maging pagpapala sa kanila. Muli po, Panginoon, ang prayer po namin, patuloy po na ang mensahe po ninyo, hindi lang namin napakinggan, kundi manatili sa aming puso, may apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito ang prayer namin in Jesus' mighty name. Amen.